Legacy in Disguise. Kabanata 48. Habang ramdam ni Elise ang tila malaking pagbabagong naganap kay Adrian Laurent, muling sumulpot si Ferdinand Rousseau na kanina ay tumakas mula sa venue, ngayon ay may dalang 4 na mababangas niyang bodyguards. Hindi basta-basta ang mga ito. Ang 4 ang pinakamahuhusay sa ilalim ng kanyang kamay, mga sanay sa laban at may lakas na kayang samaira ng kalaban sa isang iglap. Sa isip ni Ferdinand, napakadali lang patumbahin si Adrian Laurent gamit ang mga tauhan niya. Pero hindi niya balak patayin ito sa harap ng madla. Ang plano niya, ipahiya muna. Puwersahin si Adrian na tawagin siyang master sa harap ng lahat, bawiin ang dignidad na nilapastangan kanina, at saka sirain ang ugat ng pagkatao nito. Pagkatapos, sa kanya hahanapin ang tamang oras para tuluyang patayin ang binata. Hindi siya titigil hanggat hindi niya napapawi ang galit at kahihiyang naramdaman. Sa 50 taon niyang nabuhay, kailanman ay hindi siya nagkaganito kasuklam-suklam. Pagpasok nila sa venue, itinuro agad ni Ferdinand si Adrian at Pasiga na nag-utos. Sinong makakabasag sa katawan ng walang hiya na yan, bibigyan ko ng 1,000,000 piso. 1,000,000. Lumulobo ang mga mata ng 4 na bodyguard. Para sa kanila, hindi lang iyon salapi, kundi jackpot. Walang sinayang na segundo, sabay-sabay silang sumugod kay Adrian na tila mabangis na mga hayop. Napasigaw si Elise, nanlumo at natakot. Sinubukan niyang hatakin si Adrian palayo. Pero nanatiling nakatayo si Adrian, tahimik, hindi kumikilos. Tumakas. Umalis. Hindi kailanman. Ang marangal na tagapagmana ng pamilyang Laurent ay hindi tatakbo sa harap ng mga hamak na alipors. Matakot. Ni hindi yun sumagi sa kanyang isipan. Bukod pa riyan, dala niya ang 9 Secrets of Heavens, isang lakas na imposibleng matalo ng mga 3 sakong palay na karatista lang. Para sa mga bodyguard, si Adrian ay parang kumpol ng limpak-limpak na pera, at handa silang mamatay, huwag lang maunahan ng iba. Ngunit sa mga mata ni Adrian, mga lamok lang silang nagsisiksikan. Isang bodyguard, na mabilis tumakbo na parang atleta, ang unang nakalapit. Nangaasar pa itong ngumisi. Walang hiyang bata. May lakas ng loob kang hamanin si Mr. Ferdinand. Pupulbyusin kita. Sa mismong saglit na iyon, inasahan ng lahat na bubulbugan si Adrian. Pero bigla itong umangat sa ere, isang mabilis na pagtalon, kasabay ng napakalakas na sipa. Boom! Lumipad ang dambuhalang bodyguard na may taas na halos 1 metro at 70, parang kanya na binato. Diretso siyang nagpagulong-gulong sa sahig habang sumirit ang dugo sa kanyang bibig. 14 na tadyang ang sabay-sabay na nabali. Sa 24 na tadyang ng tao, higit sa kalahati ang nadurog ng isang sipa lang ni Adrian. Nagulat ang 3 pang bodyguard. Ang dapat sana'y kasamahan nilang mauuna para sa milyong pabuya, ngayon ay naging parang dambuhalang bala na dumiretso sa kanila. Bang! Nagkandibagsakan silang lahat, duguan, at halos mabali ang mga buto. HAAA. Sabay-sabay na napasigaw ang mga tao sa paligid. Walang makapaniwala. Isang sipa lang, at tila nilamon ng kidlat ang 4 na mandirigma. Isang babae ang napabulalas. Hay! Hindi maaari. Imposible to. Ngunit ngumisi lamang si Adrian, malamig ang tinig. Imposible. Kahit 10 pa sila, wala silang karapatang ihambing sa akin. Hindi yun kay abangan. Isa iyong katotohanan. Sa sahig, duguan at nanginginig ang 3 bodyguard. Ang una, nawalan na ng malay. Ang 3 naman, hindi na halos makagalaw, nangingisay at nagwawala sa sakit. Ang mga matang nakatingin kay Adrian ay puno ng sindek. Sino ang nilalabanan nila? Tao ba o Diyos? Bago pa sila makadikit sa kanya, isang hampas lang ng tadhana mula kay Adrian ang tuluyang nagwasak sa kanila. Lumapit si Adrian, malamig ang mga matang kumikislap na parang bakal. Gusto niyong maging aso ng iba. Kung ganun, gumapang kayo habang buhay. At walang pag-aalinlangan, crash. Dinurog niya ang kanang tuhod ng isa sa kanila. Sumunod ang kaliwa. Ang mga sigaw ng sakit ay umalangaw-ngaw sa buong venue. Ang 2 pang bodyguard ay nagmamakaawa, nanginginig at halos di na makapagsalita. Ngunit mariing boses ni Adrian ang umalangaw-ngaw. Kayong mga tulad nyo, malupit kapag mahina ang kalaban, pero duwag kapag kayo na ang sugatan. Kung palalayain ko kayo, uulit-ulitin nyo lang ang kalupitan sa mga walang laban. Hindi. Hindi ko hahayaang may iba pang mabiktima ng inyong kasakiman. Bang! 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 Sunod-sunod na dinurog ni Adrian ang mga tuhod ng 2. At sa isang iglap, 3 tao ang naging lantang gulay, hindi na kailanman makakatayo. Nanlumo ang lahat. Nanginginig sa takot ang ilan. Pero mas nangingibabaw ang paghanga at pagkabigla.
Kasama sa nanlumo si Ferdinand Rousseau. Nanlaki ang kanyang mga mata, nanlamig ang katawan. Ang apat niyang tauhan, lahat tinuring na master fighter, at isa pa nga'y dating pambansang kampyon, ngayon ay parang basahan lang na itinapon sa lupa. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Dahan-dahan siyang umatras, nagbabalak na tumakas. Pero mula sa gitna ng crowd, may malamig na tinig na sumalubong sa kanya. Sandali, matandang aso. Pagkatapos mong bastyusin si Mr. Laurent, basta ka na lang laleyes. Naghiwa-hiwalay ang tao, at lumitaw si Dante Morel, kasama ang ilang matipunong lalaking nakaitim. May halakhak sa labi nito nang harangin si Ferdinand. Natarante si Ferdinand. Sino ka ba? Plak! Isang malakas na sampal ang sumagot. Nag-init ang pisngi ni Ferdinand, nagmarka agad ang 5 daliri. Paano ka naglakas loob? Ako ang presidente ng Nanguang Chamber of Commerce. Plak! Isa pang sampal ang damapo. Tinisod ni Dante ang sahig, malamig ang titig. Presidente. Kay Adrian Laurent ka lumaban. Hindi mo ba alam, hindi lang iyan kawalan ng respeto. Isa iyang sentensya ng kamatayan. Namutla si Ferdinand, nanlumo, at halos maiyak. May misunderstanding ito. Si Adrian at ako, nagkaroon lang ng maliit na hindi pagkakaunawaan. Paalis na ako. Paalis na ako ngayon din. Nakangisi si Dante. Aalis. Humingi ka muna ng pahintulot sa kanya. Nanginginig si Ferdinand, lumuhad sa harap ni Adrian, at halos putulin ang dila sa pagmamakaawa. Adrian, Mr. Laurent. Patawad. Kanina'y kagaguhan ko iyon. Ako na ang nagmamakaawa, palayain niyo ako. Ngumiti si Adrian, malamig pero mapanganib. Pwede. Palalayain kita, gaya ng ginawa ko kanina. Pero, alam mo na kung ano ang dapat mong gawin, hindi ba? Muling kinain ni Ferdinand ang kanyang dignidad. Nanginig ang kanyang katawan, umagos ang luha, at sa harap ng lahat, plak. Lumuluhod, sabay-sabay na sinambit. Master, patawad na. Master, palayain mo ang iyong alipin ngayong pagkakataon. Napatulala ang lahat. Si Dante ay halos mapasigaw. Put asterisk ng ina. Ang bilis mo namang natuto. Ngumisi ng mapait si Ferdinand, bakas ang matinding hiya. Sanay na ako sa negosyo, pati sa pagluhod. At sa sandaling iyon, ang dating makapangyarihang Ferdinand Rousseau, presidente ng chamber, hari sa negosyo, ay naging pinakakawawang aso sa harap ng lahat. Nagumpisa ang tawanan at kantsaw sa paligid. Itong si Ferdinand Rousseau, wala talagang bayag. Sa sandaling iyon, 3 beses niyang tinawag na master si Adrian Laurent. Ano ba yan? Siya pa manding tanyag na chairman ng Maison Avenir Company Group, ngayon nagmistulang aso sa harap ni Adrian. Pero ano pa ba ang magagawa niya? Alam ni Ferdinand na ang tunay na lalaki, kailangang marunong yumuko at bumangon sa tamang oras. Kung gusto mong mabuhay, unahin mo muna ang kaligtasan bago ang dangal. Kung patay ka na, ano pang silbi ng yabang at tapang? Makakapagtanim ka ba ng kahit itlog ng bayag kung wala ka ng buhay? Kaya't mabilis siyang nagpakumbaba, halos magmakaawa habang sinasabi. Master, patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Magpapasalamat ako habang buhay kay Dexter Perrin at sa inyo, Master. Ngumiti si Adrian Laurent at kumaway ng walang pakialam. Kanina, pwede na yung pagtawag mong Master. Pero ngayon, hindi na uobra. Nanlaki ang mga mata ni Ferdinand, akala niya'y tuluyan na siyang papatayin. Mabilis siyang lumuhad at nagsimula ng magkautaw, habang nanginginig ang tinig. Master, nagkamali po talaga ako. Maawa na kayo, alang-alang sa edad ko, patawarin niyo na ako. Napatingin si Adrian kay Sophie Rousseau na halos mamatay na sa takot sa tabi, at malamig na sinabi. Sophie Rousseau, nakaluhod na ang padrino mo, bakit ikaw nakatayo pa rin? Nagulat si Sophie at natigilan. Anong ibig mong sabihin? Walang paligoy-ligoy, biglang hinatak ni Ferdinand ang braso niya at marahas na ibinagsak sa sahig, pinilit na paluhurin sa harap ni Adrian. Hayop ka! Wala ka bang utak? Hindi mo ba alam na dapat kang lumuhad sa harap ni Master? Single niya. Sa sobrang takot ni Sophie, wala na siyang nagawa kundi lumuhad na parang estatwa, hindi makapagsalita o makagalaw. Muli na namang nagmakaawa si Ferdinand. Master, ayan, nakaluhod na kami. Sapat na ba ito? Umiling si Adrian at ngumisi ng mapanokso. Hindi pa rin ako nasisiyahan. Nanlamig si Ferdinand. Kung ganun, ano po ang makapagpapasaya sa inyo? Humalukip-kip si Adrian, nakataas ang kilay, at sa malamig pero mapangasar na tinig ay nagsabi. Sigaw mo, tawagin mo akong master. Kung maganda ang pagkakatawag mo, baka maisipan kong palayain ka. Parang gumuho ang mundo ni Ferdinand.
Ano bang pumasok sa utak ko at nilabanan ko pa ang Adrian na to? Binugbog na siya, napaluhod, napakautaw, pinatawag ng master at sa kahihiyan ay napaihi pa siya sa pantalon. Ngayon, ipinatatawag naman siyang master. Diyos ko, anong klaseng kahihiyan na ito? Ano? Hindi mo ba gusto? Malamig na sanggal ni Adrian. Mabilis na umiling si Ferdinand, halos tumilapon ang laway sa pagmamadali. Gusto. Gusto ko, ama. Sunod-sunod ang kautaw niya, halos duguin ang noo, habang umiiyak at nagsisigaw. Master, nagkamali po talaga ako. Patawarin niyo na po ako. Pinandilatan siya ni Adrian. Sino ako? Kayo po ang master ko. Sagot ni Ferdinand, nanginginig at luhaan. At sino ka? Halos hindi na makapagsalita si Ferdinand sa sobrang hiya. Ako ang alipin niyo. Tumanggaw si Adrian, may mapait na ngiti. Magaling. Bata pa ako, pero may alipin na raw ako. Kung ganun, pagbibigyan kita. Buhay ka pa ngayon. Parang nabunutin ng tinek si Ferdinand, halos gumapang sa pagpasalamat, paulit-ulit na tumautaw bago dahan-daang tumayo para umalis. Pero bago pa siya makalayo. Sandali lang. Single ni Adrian. Basta ka na lang aalis. Hindi ka ba man lang magtatanong? Pinipigilang sumabog ang galit at hiya, pinilit ni Ferdinand ang mapitagan na tono. Master, maari na po ba akong umalis? Ngumisi si Adrian at marahang tinapik ang pisngi niya. Sige, alipin ko. Umalis ka na. Tumulo ang luha ng matinding kahihiyan mula kay Ferdinand habang nanginginig ang katawan sa galit. Pero wala siyang nagawa kundi lumakad paalis, kasunod si Sophie na halos lumilipad ang mga paa sa takot na baka tawagin pa silang muli. Nang makaalis sila, napabuntong hininga si Adrian. Hindi na niya pinansin pa. Ang parusay sapat na. Alam niyang ang pinakamahalagang bagay ni Ferdinand, ang pinakamataong sekreto ng isang lalaki, ay tuluyan ng nawasak. Habang buhay na itong magdurusa sa sakit at kahihiyan. Lumapit si Dante Morel, yumuko ng magalang. Mr. Laurent, patawarin po ninyo ako. Nahuli ako at hinayaan kayo mismo ang nag-aksaya ng lakas laban sa mga basurang ito. Handa akong tanggapin ang parusa. Ngumiti lang si Adrian, umiiling. Hindi na bale. Pero bakit ka nandito? Hindi ba't pulong ito ng industriya ng konstruksyon at dekorasyon? May kinalaman ka ba Ron? Ngumiti si Dante. Oo, Mr. Laurent. Karamihan ng semento at buhangin dito sa Nanjang, kontrolado ko. Isa akong malaking middleman sa dekorasyon, kaya't inimbitahan din nila ako. Tumanggaw si Adrian, alam niya ang madilim na kalakaran sa ganong industriya. Pero binigyan pa rin siya ng babala. Huwag ka nang gumawa ng bagay na makakasama sa mga inosente. Huwag kang mangapi ng tao. Agad yumuko si Dante. Opo, sinusunod ko na po ang turo nyo. Nililinis ko na ang negosyo. Hindi na po ako nangangahas gumawa ng masama. Napangiti si Adrian, kontento sa sagot. Pagkatapos, tinuro ni Dante ang 4 na bagbong bodyguards ni Ferdinand na nakahandusay. Mr. Laurent, ano po ang gagawin sa mga ito? Umiling si Adrian, malamig ang tinig. Abutin niyo ang mga tuhod nila, tapos itapon sila sa labas. Ayokong masira ang mood ko sa pagmumukha nila. Opo, Mr. Laurent. Agad sumunod ang mga tauhan ni Dante, at isa-isang kinaladkad palabas ang 4 na parang mga basurang aso. Samantala, sakay ng kanilang kotse, nanginginig pa rin sa galit si Ferdinand habang hinahatid si Sophie sa ospital. Habang minamaneho, namutla siya, nanginginig ang mga kamay. Ang puso niya'y naglalagablab sa matinding puot. Adrian Laurent, hayop ka. Lakas ng loob mong saktan ako. Hinding-hindi kita patatawarin. Susunugin kita sa impyerno. Nagningning ang mga mata ni Sophie, nangingibabaw ang galit. Mahal ko, huwag kang mag-alala. Pag napatay mo siya, ako mismo ang manunood kung paano siya magmamakaawa. Sisiguraduhin kong luluhod siya sa harap ko hanggang mamatay. Mariing sinuntok ni Ferdinand ang likuran ng upuan. Wawasakin ko siya. Dudurugin ko si Adrian Laurent. Tumanggaw si Sophie, sabik na sabik. Alam niyang malakas ang kapangyarihan ng pamilya Rousseau. Kung dinala lang ni Ferdinand ang 12-dosenang tauhan niya kanina, baka bangkay na si Adrian ngayon. Mahal, huwag kang masyadong magalit. Ililigtas kita sa init ng ulo mo, pag-uwi natin, ako ang bahala sa'yo. Bulong niya, sabay kindat at mapanuksong halik sa hangin. At sa gitna ng kanilang galit at halong pagnanasa, ang isang bagay ang malinaw. Si Adrian Laurent ay nakaamba ng maging bangkay sa mga mata ng magkasabwat na Rousseau. Hindi na nakatiis si Ferdinand Rousseau sa apoy ng galit at init ng kanyang katawan.
Alam niyang si Sophie Rousseau lamang ang makakapawi sa apoy na iyon, kung hindi, baka tuluyan siyang magkasakit sa sama ng loob. Pagkarating sa mansyon ng mga Rousseau, hindi na siya nakapaghintay. Hinailan niya agad si Sophie paakyat sa itaas, hindi man lang nagpaalam. Sa sala, napako ang tingin ni na Hubert at Eleanor Rousseau sa dalawa. Kita ang pamumula sa kanilang mga mukha, halatang naiilang. Umubo si Amanda Rousseau at malamig na nagsalita. Maswerte na lang si Sophie at nakasama niya si Ferdinand Rousseau. Kaya kayo, huwag na kayong kung ano-anong iniisip. Bahagyang tumango si Hubert, bagaman hindi maitago ang pagkailang. Hindi naman ako nag-iisip ng masama, mama, pero hindi ko maiwasang mailang. Sinaman siya ng tingin ni Amanda. Anong ailangan ang sinasabi mo? Hindi ba't ang mahalaga ay pera? Yung 5 milyong ibinigay ni Mr. Rousseau kay Sophie, nasa iyo na, hindi ba? Agad siyang tumango. Sa akin na, mama. Kung ganyan, mariin ang tono ni Amanda, kung mas lalo pang gumanda ang relasyon ni Sophie at Ferdinand, hindi lang 5 milyon ang makukuha natin. Kahit 50 milyon, kaya niyang ibigay. At sino ba ang makikinabang? Hindi ba tayo rin? Parang may ilaw na sumiklab sa isipan ni Hubert. Nawala ang pagkailang, napalitan ng kasakiman. Oo nga naman, pero ang dahilan kung bakit niya ipinilit ang anak sa piling ni Ferdinand Rousseau. Hindi lang 10 milyon ang ibinuhos nito sa kanilang negosyo, dinagdagan pa ng 5 milyon para kay Sophie. At tiyak, mas marami pa ang darating. Ngumiti si Hubert at hinaila si Eleanor papasok sa kanilang silid. Habang isinasara ang pinto, nagmamadaling bulong niya sa asawa. Yung flat sa Light Residence na tinitingnan natin, 5 hanggang 6 na milyon lang ang paunang bayad. Kulang tayo sa renovation noon, pero ngayong may 5 milyon si Sophie mula kay Ferdinand, sakto na. Nagningning ang mga mata ni Eleanor, pero agad ding dumilim ang ekspresyon. Hindi ko gusto sa flat na iyon. Nandoon si George Rousseau at, ang patapon na si Adrian Laurent. Nakakahiya kung doon lang tayo sa labas nakatira at sila nasa villa. Para tayong tagabantay nila. Mabilis na sagot ni Hubert. Kaya nga bukas kakausapin natin si Sophie. Pasabihin niya kay Ferdinand na dagdagan pa ang suporta. Kung makahirit tayo ng 10 o 20 milyon, villa na ang makukuha natin. Napasigaw sa tuwa si Eleanor. Tama ka. Sa lahat ng naging karelasyon ni Sophie, si Ferdinand lang ang nakapagbigay ng milyon-milyon. Tingnan mo si Gavin Dupont, ilang taon silang nagsama, nagkaanak pa, pero kahit 1 milyon na baon, hindi man lang naibigay. Napangiwi si Hubert. Mga Dupont, walang kwenta. Muling kumislap ang mga mata ni Eleanor. Bukas, mamili tayo ng villa. Hindi ako papayag na hindi. Ngunit bago pa matapos ang kanilang pag-uusap, bigla silang nakarinig ng malakas na ingay mula sa itaas. Nagkatinginan sina Hubert at Eleanor. Agad silang tumakbo palabas ng kwarto. Sa hagdan, bumungad sa kanila si Sophie, luhaan, nanginginig, at may 5 halatang bakas ng kamay sa kanyang pisngi. Natarante si Hubert. Sophie. Anak. Anong nangyari? Sinaktan ka ba ni Ferdinand? Humagulgol si Sophie, halos hindi makapagsalita. Papa, Mama, bigla na lang siyang nagalit. Sinubukan ko na ang lahat pero, hindi siya gumagana. Walang kahit anong reaksyon. At nang sinabi ko, sinampal niya ako. Natigilan si Hubert. Hindi gumagana. Anong ibig mong sabihin? Napayuko si Sophie, halos hindi makatingin. Yung pagiging lalaki niya, wala, Papa. Kahapon maayos pa siya, pero ngayong gabi, bigla na lang, wala na. Napalunok ng malakas si Eleanor. Hindi ba't medyo may edad na siya? Baka, mahina na. Umiling si Sophie ng mariin. Hindi. Kahapon pa lang, malakas na malakas pa siya. Ngayon lang bigla itong nangyari. Bago pa sila makapagsalita, biglang bumaba si Ferdinand, nakasuot lang ng nightgown, pawisan, at nangangitim ang mukha sa galit. Anong nakatunganga kayo dyan? Pasigan niyang sabi. Itigil niyo ang mga walang kwentang tanong at dalhin niyo ako sa ospital. Ngayon din. Nais sana siyang sagutin ni Hubert, ngunit agad na sumabat si Amanda, malamig ang tinig. Hubert. Ano pang hinihintay mo? Ang kalusugan ni Mr. Rousseau ang pinakamahalaga. Huwag kang patumpik-tampak. Magmeneho ka na. Hindi na nakapalag si Hubert. Kinuha niya ang susi at sinundo si Ferdinand. Habang nasa sasakyan, nanginginig sa galit ang matandang Rousseau. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang kamao, at sa bawat tibok ng kanyang puso, isa lang ang iniisip niya, si Adrian Laurent. Putang ina mo, bulong niya sa isip. Ikaw ang may kagagawan nito. Naalala niya ang babala ni Adrian, mas mabuti pang lumujin ka't gawing walang silbi, kaysa year-okon ka lang. Ngayon, ramdam niya ang sumpang iyon.
Wala siyang masahol pang kaparusahan kaysa rito, ang mawala ng kakayahang maging tunay na lalaki. Paano niya nagawa ito? Nanginginig niyang tanong sa sarili. Walang sugat, walang pinsala, pero bakit bigla na lang, wala na? Ilang taon niyang pinagyaman ang kanyang kalusugan, milyon-milyon ang ginastos sa toniko at gamot para manatiling malakas. Mas malakas pa raw siya kaysa sa mga binatang 20 taon pa lang. At ngayon, sa isang iglap, nawala ang lahat. Habang nagmamaneho si Hubert, ramdam niya ang bigat ng katahimikan sa loob ng sasakyan. Ngunit ang hindi niya alam, sa puso ni Ferdinand, nagsisimula ng mabuo ang isang mas matinding puot. Kung hindi siya gagaling, ano pa ang silbi ng lahat ng yaman, kapangyarihan, at buhay niya? Samantala sa Nanjang Hospital. Gabi na nang dumating sina Hubert Rousseau at Ferdinand Rousseau sa ospital. Dahil sarado na ang mga regular na klinika, napilitan silang magtungo sa emergency. Matapos maghintay ng halos kalahating oras, nakaharap na sila sa doktor. Nasaan ang sugat? Tanong ng doktor. Pinauwi ni Ferdinand si Hubert at siya na mismo ang nagsalita. Mabigat ang tono niya, may halong desperasyon. Doc, parang bigla na lang itong namatay. Pakitingnan mo kung anong nangyayari sa akin. Napatigil ang doktor. Ha! Gamit ang instrument. Namutla ang mukha niya. Sir, ito ay sakit ng andrology. Hindi ito sakop ng emergency. Dapat bukas ng umaga, dumiretso ka sa andrology department. Ang saklaw namin dito ay mga lagnat, aksidente, biglaang atake sa katawan, hindi ganito. Sumabog ang galit ni Ferdinand. Anong ibig mong sabihin? Biglang ang nangyari. Hindi ba't sudden illness iyon? Umiling ang doktor at nahihiyang nagsalita. Sir, matagal na akong nasa emergency, pero ngayon lang ako nakarinig ng biglaang dysfunction. Hindi ito basta nangyayari. Sa una, gumagana pa, pero unti-unting humihina hanggang tuluyan ng hindi gumana. Namula ang tainga ni Ferdinand. Anong pinagsasabi mo? Gusto ko lang ng pagsusuri, hindi sermon. Sumimangot ang doktor, nawala ng pasensya. Kung hindi sakop ng emergency, hindi kita pwedeng tanggapin. Kapag nagpilit ka pa, tatawagan ko ang mga gwardiya para palabasin ka. Nagnitngit si Ferdinand, halos mabali ang pangasadiin ng pagkagat ng ngipin. Maya-maya, itinuro niya ang computer sa mesa ng doktor at mariing sinabi. Hoy, Cortana! Hanapin mo ang Maison Avenue Group. Nagkibit balikat ang doktor. Ano raw? Sinabi kong i-google mo ang Maison Avenue Group. Sigaw ni Ferdinand, nanginginig ang tinig sa galit at hiya. Napilitan ng doktor na mag-search. Nang lumabas ang resulta at makita ang larawan ng chairman, nanlaki ang mata niya. Diyos ko! Ikaw pala ang Chairman Rousseau. Nanlamig ang katawan ng doktor. Isa pala itong big man, ang pinuno mismo ng komite sa kalakalan. Nagbago agad ang tono niya, yumuko at nanginginig ang boses. Pasensya na po, Chairman. Hindi ko po kayo nakilala. Sandali, gagawan ko ng paraan. I-describe niyo lang ang sakit at aayusin ko. Huminga ng malalim si Ferdinand, bahagyang bumalik ang tikas. Kahapon ay maayos pa. Ngayon, wala na, kahit konti, hindi ko na maramdaman. Nagulat ang doktor. Wala talaga. As in, zero. Wala. Halos sumabog ang mukha ni Ferdinand sa itim ng galit at hiya. Kung ganun, mariing tugon ng doktor, baka may kinalaman sa nervous system. Tatawag ako ng neurologist para masuri ka. Kaya agad siyang tumawag sa isang inpatient doctor na naka-duty. At nagkataon, ito'y ang parehong doktor na naggagamot noon kay George Rousseau, matapos itong ma-paralyze. Sinuri ng doktor si Ferdinand gamit ang iba't ibang makina. Habang binabasa niya ang resulta, lalo itong sumeryoso. Nakahiga si Ferdinand sa examination bed, pawis na pawis, nanginginig. Wala na akong maramdaman, parang naglaho na ang bahagi kong iyon. Kung hindi ko na magagamit yun, mabuti pang mamatay na ako. Hindi na matiis ni Ferdinand ang kaba. Kinabahan siya, nanginginig ang boses ng magtanong. Doktor, kumusta? Ano ang kondisyon ko? Malalim na buntong hininga ang pinakawala ng doktor bago umiling. Chairman Rousseau, sa kasamaang palad, wala nang lunas ang problema mo. Base sa resulta, tuluyang patay na ang mga ugat mo. Nerve necrosis. Parang binagsakan ng mundo si Ferdinand. Namutla siya, halos hindi makahinga. Hubert, na nasa tabi niya, nagtanong ng padabog. Ibig sabihin ba'y mahina ang ospital nyo? Kulang sa kakayahan. Malamig ang tingin ng doktor. Hindi ganon. Kahit saang ospital ka pa pumunta, kahit abroad pa, kung patay na ang ugat, wala nang paraan.
Parang aksidente sa sasakyan, may mga pasyenteng muling nakakatayo, pero kapag patay na ang ugat, wala na, habang buhay nang di na makalakad. Tumingin siyang muli kay Ferdinand, at mariing idinagdag, kahit 1 trilyon pa ang pera mo, hindi mo mabubuhay muli ang patay na ugat. Tingnan mo si Steve Jobs, napakayaman, pero namatay pa rin. Hindi. Halos mabaliw si Ferdinand, nagngangalit ang mga ugat sa leeg, nagwawala sa kama. May pera ako. Bilyon-bilyon. Kahit 100 milyon, kaya kong ibigay, basta gamutin ninyo ako. Umiling ang doktor, mabigat ang tinig. Kamatayan at necrosis ay pareho. Kapag buhay pa, may pag-asa. Pero kung patay na, wala nang pagbabalik. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Ferdinand. Ang isang lalaking nakasanayang hari sa negosyo ay biglang napaupo, tinakpan ng mukha, at tuluyang napaiyak. Wala nang saysay ang lahat, kung mawawala ang ugat kong ito, ano pang halaga ng lahat ng kayamanan ko. Naluluha rin si Hubert habang pinagmamasdan ang malayong pinsan. Ramdam niya ang sakit na hindi kayang itago ng isang lalaki. Mahigpit niyang pinisil ang sariling hita, tahimik na nagdasal. Kailanman, hindi ko hahayaang masira ang ugat ko. Ngunit biglang tumigil sa pagsasalita ang doktor, at may misteryosong ngiti. Chairman Rousseau, may isang tao. Isang tao na kayang pagalingin ka. Nagningning ang mga mata ni Ferdinand, agad niyang sinunggaban ang kamay ng doktor. Sinabi mo. Totoo ba yan? Sino siya? Sabihin mo sa akin. Ngumisi ang doktor, may halong kasakiman. Madali lang iyan, Chairman, pero siguro, baka naman may finder's fee para sa akin. Agad naglabas ng tseke si Ferdinand, nagsulat ng 100,000 at iniabot. Kung kaya niyang pagalingin ako, bibigyan pa kita ng 900,000. Tinanggap ng doktor ang tseke, kumislap ang mga mata. Sa Nanjing City, may isang genius doctor. Ilang araw pa lang ang nakalipas, nakapaggamot siya ng pasyente na may hypereplegia. Sa larangan ng neurology, milagro iyon. May sarili siyang klinika. Kung makukuha mo ang tulong niya, baka kayakapan niyang gamutin. Tumigil sa paghinga si Ferdinand, nanginginig ang labi. Ang tinutukoy mo, ang tinatawag nilang G. Tiansheng. Alam mo ba si Dr. G. Tiansheng, ang tinaguri ang Hanyango ng medisina? Tanong ng doktor na tumingin kay Ferdinand Rousseau, may halong pagtataka. Halos mapatalon sa tuwa si Ferdinand. Tumawa ito ng malakas. Hindi lang basta kilala. Matagal ng kaibigan ng pamilya namin si Dr. G. Sa katunayan, kung hindi dahil sa tulong ng pamilya Rousseau noon, hindi sana siya makarating sa kinalalagyan niya ngayon. Sa buong Nanjing, kami ang matibay niyang kaagapay. Pagkasabi noon, agad bumangon si Ferdinand mula sa kama na parabang biglang nagkaroon ng lakas. Hubert, bilasan mo. Dadalawin natin si Dr. G. Ako'y ligtas na. Humingi sila ng address ng klinika, at mabilis na minaneho ni Hubert ang kotse papunta roon. Sa harap ng klinika. Pagbaba ni Ferdinand, halos hindi na ito makapaghintay at tumakbo papasok. Ngunit bago pa man makapasok, nasalubong niya ang isang lalaking halos itulak palabas ng bantay ng batika. Isang binatang nakatungkod, nanginginig at namimilipit sa sakit. Little Master, maawa ka, pagmamakaawa ng binata, halos lumuha. Ipakiusap mo ako kay Dr. G. Gagamutin lang niya ang pa ako, handa akong magbayad ng 5 milyon. Ngunit malamig na sagot ng bantay. Pasensya ka na, Jerome Galland. Sinabi na ni Dr. G, hinding-hindi kanya gagamutin. Nilapastangan mo ang taong minsang nagligtas sa kanya. Kaya kahit gaano pa kalaki ang yaman mo, wala itong halaga dito. Pinilit siyang itulak palabas, sabay dagdag. Sa araw-araw na pagpunta mo rito, istorbo ka na. Bukas kapag bumalik ka pa, kami na mismo ang tatawag ng pulis. Nanginginig si Jerome, halos lumuhod, at muling nakiusap, Little Master, 1 milyon para sayo. Sabihin mo lang kay Dr. G na kausapin ako, pakiusap. Ngunit itinulak pa rin siya palabas ng pinto. Nagulat si Hubert nang makilala ang binata. Jerome Galland. Ikaw nga. Namumutla itong si Jerome, nakatungkod, at napabuntong hininga. Uncle Hubert, huwag mo nang banggitin. Binagsak ako mula 3 palapag ng ospital. Hanggang ngayon, halos hindi na gumagaling ang sugat. Sinabi ng mga doktor, baka maging pailay na ako habang buhay. Kaya nagpunta ako rito, pero kahit isang sulyap, ayaw sa akin ni Dr. G. Napatigil si Hubert, biglang pabulalas. Dahil ba ito kay Adrian Laurent? Kaya ba tumatanggi si Dr. G? Marihing tumanggo si Jerome, galit na galit. Dahil lang sa walang kwentang taong iyon. Kahit ang haligi ng medisina tulad ni G. Tiansheng, naakit ng traidor na iyon.
Nanginginig ang boses ni Ferdinand, nakataas ang kilay. Paano magkakakilala si Adrian at si Dr. G? Hindi maaari. Ngumisi si Hubert, may kaba. Malapit yata ang ugnayan nila, pero hindi ko lubos alam. Nakasimangot si Ferdinand at umirap. Ang relasyon nila. Huwag nilang ikumpara sa relasyon namin ni Dr. G. Sa edad kong 3 taon, kilala ko na siya. Mahigit 50 taon na iyon. Buong yabang siyang naglakad papasok ng klinika. Dr. G. Dr. G. Narito ang inaanak mo. Iligtas mo ako. Lumabas ang bantay, malamig na tinugon. Sir, sarado na kami. Bumalik na lang kayo bukas. Ngunit malakas na sagot ni Ferdinand. Kaibigan kami ng pamilya. Matagal nang magkaibigan ang Rousseau at G. Lumabas si J. Tiancheng, napatingin at nagulat. Ferdinand. Ikaw. Anong ginagawa mo rito sa Nanjang? Mabilis namang sumabat si Ferdinand, halos umiyak. Dr. G, may sakit ako. Iligtas mo ako. Pinaupo siya ni G, at doon na niya ipinaliwanag ang kanyang karamdaman. Habang nakikinig si G, unti-unting kumunat ang noo nito. Necrosis. Tumigil ang paligid. Bumigat ang hangin. Napailing si G, mariing nagsalita. Ferdinand, mahirap ito. Sa medisina, wala pang lunas para rito. Kapag nagpatuloy, tuluyan nang mawawala ng silbi ang bahagi ng katawan na iyan. Nanlamig si Ferdinand, nanginginig. Hindi pwede. Dr. G, hindi pwede. Paano mo ba ito nakuha? Tanong ni G, seryoso ang tono. Naiilang na sumagot si Ferdinand, ayaw ay lahad ang kahihiyan ng nangyari. Hindi ko alam, bigla na lang. Sa ospital, sinabi nilang nerve necrosis daw. Lumuhad siya, nagmamakaawa. Dr. G, ikaw ang tanging pag-asa ko. Ikaw ang nakakita sa aking paglaki. Hindi mo ako pababayaan, hindi ba? Napabuntong hininga si G, tila bigat na bigat ang loob. Sa totoo lang, kahit ako, mahirap na itong gamutin. Sa pinakamainam, maaari kong mapanatili na hindi lumala. Pero ang ganap na paggaling. Imposible. Ngunit bigla siyang nagbuntong hininga, parang may naalala. Maliban na lang, kung gagamitin ko ang isang gamot na iniwan sa akin ng aking dakilang tagapagligtas. Nanlaki ang mata ni Ferdinand, halos mapasigaw. Gamot. Dr. G, ibigay mo na sa akin. Kahit ano pa iyan. Huwag mo akong hayaang maging inutil. Nag-aalangan si G, nakatitig sa maliit na kaong nakatago sa mesa. Ang gamot na iyon, kalahating piraso lang, maaaring makapagpagaling ng kahit anong sakit. Pero Ferdinand, iniingatan ko iyon para sa sariling buhay ko. Kung sakaling dumating ang araw na ako'y nasa bingit ng kamatayan. Hindi na nakatiis si Ferdinand, agad lumuhad at nagpatira pa, sunod-sunod ang pagyuko sa sahig. Dr. G. Sa ngalan ng tatay ko, sa ngalan ng ating pagkakaibigan, iligtas mo ako. Hindi mo ako hahayaang mamatay ng ganito, di ba? Nagtagal ang katahimikan. Kita sa mukha ni G ang matinding pag-aalinlangan bago siya napabuntong hininga ng malalim. Sige na, bibigyan kita ng kalahating piraso. Parang nanalo sa loto si Ferdinand, nangingilid ang luha. Salamat, Dr. G. Salamat. Unti-unting inilabas ni G ang maliit na kahon, nakahanda na sanang hatiin ang milagrosong gamot. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Isang magandang dalaga ang pumasok ng nagmamadali, si Zai Tiancheng. Lolo. Tawag niya, at napatingin kay Ferdinand. Namutla siya, parang nakakita ng multo. Ferdinand Rousseau. Ngumiti si Ferdinand, mayabang. Oh, Zai. Kilala mo ba si Uncle Ferdinand? Ngunit hindi siya pinansin ng dalaga. Mabilis siyang lumapit kay G at hinaila ito palayo. Lolo, anong ginagawa mo? Huwag mong ibigay iyan. Naguguluhan si G, bakit, Zai? Kaibigan natin sila. Utang na loob natin sa pamilya Rousseau ang buhay ko noon. Hindi ba't ito na ang tamang panahon para isukli? Umiling si Zai, mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ni G. Hindi. Matagal mo nang nabayaran ang utang na iyon. At higit sa lahat, alam mo ba kung sino ang inaway ni Ferdinand ngayong araw lang? Napatigil si G, nanlaki ang mata. Sino? Mabigat ang boses ni Zai, bawat salita ay parang kidlat. Si Adrian Laurent. Tumigil ang oras. Ang pangalan na iyon, Adrian Laurent, parang isang kulog na yumanig sa buong klinika. Ang gamot sa kamay ni G ay nanginginig, habang si Ferdinand ay biglang namutla. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.